Well, eto na siguro yung pinaka nakakatamad na part sa pagla-long ride. But we need to prepare. It's 1:16 AM, Good Friday, April 7, 2023. As you can see from the video, nagpe-prepare na ako for this very long ride. Dahil 1 week lang tayong naabisuhan bago yung ride na to. Siyempre, importante yung mga ID in case of emergency. Cycling shades, siyempre, bukod sa nagbaon pa ako ng isa. Headlight at saka yung ilaw sa likod. Nagbaon din tayo syempre ng ointment na katingko. Tapos Dio, yung protection natin sa leeg. Tapos yung nilalagay din sa braso. At syempre face towel. And then extra cycling jersey and extra dry fit na shirt. Dapat may spare din tayo ng interior. Bike lock, tapos chargers, lightning cable, and charger bricks. Syempre dapat ready din tayo. Bali wala lahat ng yan kung di tayo ready mentally and physically. Nag-ride out na nga tayo ng 2:17 AM dahil i-meet up natin ang Laguna South Bikers team na nag-invite sa atin sa ride na to at 3 AM sa may San Pedro sa Rotonda. So let's go. So nasa staff na pala kami at the moment at papunta na kami sa monumento sa Caloocan Circle. Bale yung nakikita nyo on my right side is Manila City Hall. Yung mga nakikita nyo on my right side, yun yung ilan sa mga members ng Laguna South Bikers. Ang lalakas niyan. O diba? Sabi ko sa inyo, ang lalakas niyan eh. O di malapit na kami sa monumento. Bali mga koyos, dun pala tayo dadaan sa MacArthur Highway after lang ng Caloocan Circle. So at nakaliko na nga kami sa MacArthur Highway mula dun sa Monumento Circle. Hindi ko na malaya na malayo na pala ako sa kanila. So kaya naghintay ako. Well, dapat. Finally nakita ko din ang arko ng Bulacan. Noon kasi nakikita ko lang to sa mga vlog. Pero ngayon is nakita ko na personally. Okay. Malolos, Bulacan. At dahil dyan, Malolos Bulacan unlock. Dahil nga hindi pa nag-aalmusal ang karamihan sa amin, nag-stop muna kami sa Malolos Bulacan para kumain ng breakfast. Yun. Pang customer na lang yan. Sabi pala ni Kuya, pang customer na lang daw yung water niya. Ha? Akala niya siguro hindi kami kakain eh. After nga namin kumain at magpahinga ng konti, nag-ride out na rin kami. Say hello Bulacan. O diba Rocky Road. After ng mga Rocky Road sa Bulacan, Pampangas Arc at the moment. Along the way pala may mga na-meet tayong mga lodi na nagtanong kung tagasan daw tayo. Mga taga Pangasinan daw sila. Pangasinan. Ikaw din taga Pangasinan. May mga ano ako doon, kamag-anak. Mga terem. Ay mga terem. Santa Rosa, Calamba. Papunta kami Baguio ngayon eh. At sa ngalan nga ng Hokage, sa ngalan nga ng pagbablog, dapat lagi tayong nasa unahan dahil tayo yung taga-video, no choice. So guys, alam niyo na kung bakit lagi ako nauuna. Akala ko din tapos na yung mga Rocky Road, pero eto na naman sila. Wala kayo! Gagi! Ang sakit mo! Tibay ng gulong ni Kuya oh. Okay, San Fernando unlock. Bali dito, nag-stop muna kami para magpahinga, mag-water break dahil napakainit na. San Fernando na kami. Pahinga muna ng konti. At back to the ball game na naman nga ang person dahil sa pagbablog. Kanan ba? Andito na pala kami sa may bayan ng San Fernando. Hindi pala namin alam kung saan kami dadaan dahil may mga nagpo-prosesyon or mga nagbubuhat ng krus at naglalatigo ng mga blades sa likod nila. Yung may mga dugo ba, ganun. Grabe ba? At hindi ko na pala yun in-expose dito dahil baka may ma-violate tayong policies or anything that will be taken against us because of the community guidelines ni Facebook or YouTube. Next to our stop is Angeles City. Andito na nga kami sa pinaka nakakaumay na part ng mga daan papuntang norte. Welcome! Bambang Tarlac! Siguro kaya nasabi ko din na pinaka nakakaumay na daan dahil ang lalayo ba naman ng mga agwat ng mga bayan. Pero nung mga oras na yan, alas 11 pa lang sa Tarlac, pero napakatindi na talaga ng init. And we are now entering Tarlac City.
At nasa may Herona Rotonda na pala kami, pero tuloy pa rin kami sa pagpadyak. Noong mga oras na to, medyo ginaganahan na kaming pumadyak ng mabilis dahil pahapon na yan, mga pasado alas 4 ng hapon. Dahil hindi na matindi yung init sa mga oras na yan. Hala, sige, remate na. Okay, Paniki, Tarlac, unlock. At dahil nga pagod na ang karamihan sa amin, nag-decide kami na mag-stop muna sa arko ng Panike para makapag-water break at makapag-picture-picture na din. At nauna na naman nga ang person. So time check, it's 5:30 PM. So for the wait muna tayo. So time check, 6:05. Mapadyak pa din kami. Ayan, nakikita nyo naman yung mga kasama ko. Umalis kaming walang araw. Dadating kami ng Baguio ng walang araw din. Malamang sa malamang. Okay. Rosales. Pangasinan. Ayan sila. Ayun yung sunset oh. Ang ganda oh. So at nag-decide muna kaming mag-stop dito sa may SM Rosales dahil meron kaming kasama na bigla na lang sumama yung pakiramdam at biglang nagsuka. So at bilang meron tayong dalang gamot, binigyan ko muna siya ng isa para gumaan naman yung pakiramdam niya. Dito kami ngayon sa SM Rosales. Antok na yung iba. Ayun, antok na yun. Nakaano. Pagkakit na sa Baguio. Hindi. Antok. Kasi kapag hindi ako nag-charge doon, bago tayo. Ayun, mga talog na yun nandun sa gilid ng poste. Oh. Last bag. Ito din, antok na yun. Malandyo mo, wala pa tayong tulog eh. So time check, 7:51. Nag-ride out kami ng late. Kasi merong nagsuka sa amin. Makakaawa. So takbong 20 lang tayo for today's video. After ng 1 at kalahating oras sa pagpapahinga is nag-ride out na din kami kahit medyo gabi na, pero may mga ilaw naman kami sa likod at sa harap at maghahanap tayo ng gasoline station na pwede nating tulugan dahil dalawa sa amin ay inaantok na at yung isa ay masama naman yung pakiramdam at kailangan na rin namin magpahinga at matulog. So at ayun na nga, nakahanap na kami ng pag-i-stay na matutulugan na place dito siya sa Shell. Napakabait ng manager ng Shell dito at they let us sleep here for a night or for a couple of hours. So yun, inaantay ko na lang yung mga kasama ko kasi may mga inaantok na din. Tapos yung iba, yung isa doon is nagsusuka na. To make the story short, andito na kami at nagpapahinga na yung ilan sa amin. As in pagkadating nila, bagsak as in plakda. Salamat pala sa mabait na manager na nagpatulog sa amin dito at binigyan pa kami ng mga karton para lang makahiga kami ng maayos at para hindi malamigin yung mga likod namin. At kung mapapansin nyo, ako na lang pala yung gising dyan. Well, sabi ko nga sa video kanina, sa ngalan ng vlog, hindi, joke lang. Well, sabi sa kasabihan, life is best when it's filled with great experience. So, sinamantala ko na. Kaya kailangan nating i-document to. At nag-ride out na rin pala kami ng around 3 AM after ng ilang oras na pahinga. At dahil nga hindi pa kami nag-aalmusal, maglulugaw muna tayo sa may Gedli. 40 pesos lang pero anli na. Okay, time check, 5:13 AM. After maglugaw, syempre, hindi mawawala ang ating pagkakape. Dahil nakapagriga tayo ng kape, ganang-gana ang person sa pagbabay. Finally, malapit na kami. Good morning, La Union! Union na! Syempre, ganang-gana na naman si Jude pumadyak. Arko na ng La Union eh. Di ko na patatagalin, touchdown, Benguet Province.
Safari sa Baguio. Arat, pasok ka sa loob. Nag-ready sila. Kaway muna kayo dyan, mga Atlas Mag, dito pa rin. Sa loob, yung bike ko. Ayun mo yun, nagbabike ko na dun. Pero susuka. The pictorial muna nga. Nag-take na lang pala ako ng video instead of picture dahil palubat na rin yung phone ko. So naghahanap kami ng McDo na mapagcha-chargean dito sa Baguio. Kaso sa taas pa siya eh. At nag-try nga kami ni Jude to walk around para makahanap ng charging station para makapag-charge. And unfortunately, wala kaming nakita. Dahil wala nga kami nakitang charging station, bumalik na kami ng Burnham Park para ayain ang mga kasama namin na kumain na ng tanghalian. After kumain ng tanghalian, syempre hindi namin palalagpasin to. At dahil nga sa sobrang lakas ng trip ni Jude, inaya niya kaming magsagwan-sagwan dito. And it cost 200 pesos. 100 daw sa kanya, tapos tig 50 kami. At nag-recruit pa ng isa ang mga person. Eto. So ayan. Anong tawag dito? Hindi ko alam. Basta ano, Bibe? Juan? Ayan o, sama natin siya. Ito si ano. Sasakay kami. Ay, 5 ka. 50. Sasakay kami ng Bibe. Kasi 200 eh. Per 30 minutes, apat tayo. Divide by 200. Ala? Isa. Naghihintay na nga kami ng available na Bibe. Ang ingay ni Jude, sa totoo lang. Grabe ba? So ayan, welcome to my case vlog. Hindi ba naman alam ko ang naka ni Jude, hindi marunong magsago. So nagpunta lang kami dito dahil para magganito. Magsagwan-sagwan. Meron naman sa Nubali. Tanga ka. Uy, tanga! Gago! Ay. Ang bigat kasi ni Jude. Shit, ang bigat na itlog mo. Hindi tuloy ako makapag-ayos ng mga Michael, hindi lang hika ang pinapalakas at pati braso. Sige, pajak mo, remate. Tama sa vlog. Paano kita isasama? Nagsasagwan ka nga. Marami naman baka mawalog eh. Oh, ayan oh. So after naming magsagwa ng Bibe, nagutom nga ako habang nandito ako, inaantay ko sila Jude at saka si Michael na bumibili ng mga pasalubong nila pauwi ng Manila. At dahil nga one shot Baguio ride lang kami, sobrang nabitin kami sa pag-stay at pag-enjoy sa Baguio City. At sa kadahilanan na rin ayaw naming sumabay sa mga bumabiyahe mula norte papuntang Manila, mas pinili naming mag-ride out ng maaga or may araw pa lang para kahit abutan kami ng dilim sa daan, may mga ilaw pa din kami plus hindi mainit. Dito pala kami dumaan sa may Pasay, sa may lusutan papuntang Baclaran, going to Las Piñas and then Muntinlupa. Bali pagliko natin dyan sa may kaliwa, yan na yung way papuntang Las Piñas. Salamat pala kay Jude na nagturo ng daan dahil tambay daw siya ng Cavite, Las Piñas at Pasay. Nasa Muntinlupa na pala kami, o diba ang bilis namin. Sabi kasi nila chill ride lang daw, 20-20. 40 pala yung ginawa. Before I end this video, thank you so much guys for watching this one shot Baguio ride. Keep safe always and please consider subscribing to my YouTube channel and bye bye.